Nung mangyari po itong deadlock na ito, ano po ang naging suggestion ng LRTA at ng inyo pong concessionaire kung saan kayo lilipat ng istasyon ng Las Piñas from the original station po na nabayaran nyo ng right of way? Ganito po, before, so gano'n na po, so na-block na po yung gitna ng C5, so we have to find a way kung saan po ilalagay. Una yung alignment, kasi yung alignment kasi, doon susunod yung stasyon eh. Yes, sir. Importante yung alignment kung saan tatahak yung relay. So, dalawa na lang yung naiwan na option sa amin, Ted, either sa south side or north side. So, umupo kami with the concessionaire. Ano ang pinaka-the best option? Ang initial na reaction, initial na findings ng concessionaire sa south side kami. Sa south side, bandang baba. Okay. Kaya lang nung tinignan namin ito, Ted, fully developed na yung area. May nakatayo ng condominium doon na area and may mga commercial establishment na. And then, pangalawa, if we will take yung rota ng south side, somewhere doon sa kabilaang dulo nito, hindi kami makakabalik doon sa gitna ng C5 kasi kailangan namin bumalik sa gitna ng C5 after nung area ng flyover kasi otherwise mamibili na naman kami ng private property. So ang nangyari, ang finding is malaki yung gagastusin ng gobyerno if we do it sa south side kasi nga fully developed na yung area. In fact, sabi ko nga, meron ng parang condominium doon na nakatayo. Kailangan natin ipain yung condominium doon. So, the only option na naiwan is yung sa north side, sa bandang taas na ng C5. Okay. Doon na lang talaga yung alignment. And kung nandun yung alignment, doon na rin sa area na yon sa north side, mo pwedeng ilagay yung stasyon. Okay. So yung pong sinasabing suggestion na iyon na doon ilagay sa north side na iyon, meron din po kayong karagdagan ngayon na gagastusin para doon sa mga properties na tatamaan doon at ilang pang, most likely, ilang pong mga kabahayan. Ay, yes, of course. Mamibili kami ng panibago. Bibili kami ng panibago. Okay. Opo. Panibagong mga lote para doon sa, not only doon sa stasyon, but also doon sa kung saan mo itatayo yung poste. Yung poste, yung viaduct. Opo, yung viaduct. Oo. Okay. Yung pong yung suggestion na iyon, kasi hindi ho ito basta-basta eh. Hindi ka makakabili ng drawings nito sa Shumart eh. Di ba? Ito ay gagawan pa ng technical study, feasibility study, kung ano-ano mga bagay-bagay bago ma-finalize ang lahat, hindi po ba? No? Tama yun, Okay. tama yun. Opo, At kailangan namin ng participation talaga ng concessionaire kasi sila po yung magtatayo at sila yung Yes. gagamit. Opo. At sila din po yung gagasta. Tama po yun, Opo. tama. Okay. So yung pangalawang option na iyon, kinontra pa din yon ng ilang grupo? Well, based doon sa record, Ted, dalawa or tatlo, if I remember it right, yung magiging pwedeng location ng ating stasyon. So, north side na tayo, pero mahaba din yung north side na yon. So, hindi pwedeng i-pinpoint mo lang kung saan-saan. So, marami ring naging, I think, yan nga, umabot nga ng hanggang 3 or 4 na option kung saan exactly. Okay. Ang Opo. naunang option is yung Quirino. So, nandun siya malapit sa corner ng Quirino. So, north side, Quirino. At ito yung naunang inapruman ng board. And then later on may objection na nangyari at gusto nila ilipat ito somewhere towards naman na sa kabilang dulo, sa dulo na nung flyover. Pero nung tinignan namin, hindi po pwede technically. Maraming technical issues na maapektuhan yung tinatawag natin na performance requirement doon sa operasyon ng ating tren. So hindi kami pumayag doon.
And then eventually, nung nagkaroon pa ulit ng further issues, ang sabi ko, by the time ako na yung administrator, Ted, kasi yung Opo. mga before those things, Opo. hindi pa Opo. ako administrator. Ang simple lang ang naging decision ko, Ted. Ang sabi ko, number one, we have to resolve this based doon sa ano ba ang technical requirement nung stasyon, nung train operation. Yun lang. Opo. Wag nating titignan kung sino yung mga lote, but find a place, find a location that will comply with all the technical requirements. Ano Okay. itong mga technical requirements ito? Dapat walang kurbada sa stasyon, Ted. Number one yan, bawal na kurbada yung stasyon mo kasi kapag kurbada yung stasyon mo, pag tigil ng train, hindi makikita ng train driver yung lahat ng pintuan eh. So dapat straight yan. So that's number one rule. Pangalawa, iwasan din ng mga curvatures kasi nga maintenance headache yan eh. Pagka kurbada yung mga release mo eh. Tapos maingay yan, Ted. Maingay yan. Magkakaliskisan yung release mo at saka gulong ng tran dyan pagka kurbada eh. And then, yung elevation, kasi nandun pa rin yung flyover eh. So, i-consider mo palagi yung height ng flyover. So, naging solution ko dyan, ang direction ko together with the OTR is find a location that will comply with all the technical requirements. And then Okay. number two, at the end of the day, ang gagamit nito, ang magtatayo nito, ang gagastos nito yung concessionaire. So Okay. make sure Aha. na Sige. whatever the location would be, merong blessing yung Opo. may blessing yung Opo. concessionaire. So Okay, yun yung sige. naging decision namin yan. Sige, so nabanggit po ninyo merong nag-oppose doon po sa sinasabing na suggestion, yung option. Sino nag-oppose noon? May dalawang company na on record to Red, nakarating sa board ito, yung Fine Properties at saka Golden MB Okay. Holdings. Yan, Sige on po. record ito, Ted. Okay, on record po. Sir, wag ko kayong wag ko kayong mag-alangan sa katotohanan po dito sa isyong ito kasi lahat naman to on record eh. May nag-oppose na dalawang kumpanya doon sa gusto pong mangyari ng LRTA at ng concessionaire na pagtatayuan ng Las Piñas Station, Fine Properties Incorporated, di po ba? At saka Golden MB Holding. MB Holdings, Golden Okay. MB Holdings, if I Okay. recall properly. Opo, yan pong Fine Properties na yan po'y pag-aari ng pamilya Villar, di po ba? Pati itong Golden MB Holding. That I cannot say. I'm saying it now. officially, Ted, I'm kasi hindi ko saying na ba nakita I- yung records. I'm saying it now. Opo, ito po ay pag-aari ng pamilya Villar. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.